Tuwing gabi may isang maliit na tuta na humihiga sa malamig at matigas na lupa sa labas ng pintuan ng ospital. Nilalabanan niya ang malamig na hangin ng gabi. Si Dr. Tomas, isang doktor na tahimik at laging abala sa trabaho, ay napansin ito at unti-unting nalaman kung bakit ganito na lang ang tapat ng tuta. Ang dahilan ay labis na tumimo sa kanyang puso. Ano kaya ang paliwanag sa lungkot at katapatan ng batang asong ito? Isang gabi ng taglamig na sobrang lamig, ang mainit at maliwanag na ilaw ng ospital ay naglalaro sa nagyelong lupa. Ang mga tao ay nagmamadali, balot sa makakapal na coat at scarf, habang ang hininga nila ay kita sa malamig na hangin. Sa gitna ng abalang eksenang ito, isang nilalang ang nanatiling nakaupo. Isang maliit na tuta na magulo ang balahibo at pagod ang mga mata nakasilong sa tabi ng umiikot na pinto. Sa matinding lamig, hindi siya naghahanap ng pagkain o silong. Sa halip, nananatili siya roon, ang tingin ay nakatuon sa pintuan ng ospital na parang may hinihintay. Si Dr. Tomas Guerrero, isang veteranong pediatrician na kilala sa pagiging seryoso sa trabaho, ay nakita ang tuta sa unang pagkakataon habang palabas siya ng ospital. Ang titig ng aso ay tumigil sa kanya at napahinto siya. Anong ginagawa niya rito? Mahina niyang tanong habang hinihigpitan ang scarf sa leeg. Narinig siya ng isang nurse na dumaan. Gabi-gabi na po siyang nandito, Dr. Guerrero. Parang may hinihintay siyang tao sa loob. May hinihintay sa loob, ulit ni Tomas at kunot-noo siyang nag-isip. Muling bumalik ang kanyang tingin sa tuta at may kakaibang pakiramdam ang sumiksik sa kanyang puso. Parang may kwento sa mga mata ng aso, kwento ng iniwan o umaasang may babalik, na hindi niya lubos maintindihan. Kinabukasan ng gabi habang palabas muli si Doktor Guerrero ng ospital at iniisip ang tambak na ulat at schedule kinabukasan, napansin niyang muli ang tuta sa parehong lugar. Nagsimula nang bumagsak ang mga butil ng niyebe sa balahibo nito, kumikislap sa ilaw ng kalye, pero nananatili itong nakaupo, nakatitig pa rin sa pintuan. Napahinto si Tomas, nag-aalinlangan. Hindi siya mahilig sa hayop at wala rin siyang oras para dito. Pero hindi niya kayang baliwalain ang maliit at malungkot na nilalang. Dahan-dahan siyang lumapit at naupo ng kaunti sa tabi nito. Nandito ka pa rin, ano? Mahina niyang sabi habang ang hininga niya ay nagiging usok sa malamig na hangin. Medyo itinaas ng tuta ang ulo nito. Kumikibot ang tainga sa boses niya pero nanatili sa pwesto. Nakatingin ito kay Tomas gamit ang mga matang puno ng damdamin. May biglang humigpit sa lalamunan ng doktor, damdaming hindi niya sanay maramdaman. May amo ka ba? Bulong niya. Siyempre hindi sumagot ang aso. Pero sa mga mata nito parang may sinasabi. Dumaan ang janitor na naglilinis tuwing gabi. Kachat mo na naman yang askal, Doc? Pabirong sabi nito. Matagal na yan dito, sabi nila, may hinihintay daw siyang pasyente. Napatingin si Tomas pabalik sa ospital at biglang pumasok sa isip niya ang isang nakakaalarmang ideya. Baka nga nasa loob ang amo ng tuta, nakaratay sa kama o mas malala pa, baka pumanaw na iniwan ng tuta sa labas. Lumipas ang mga araw at palagi na niyang napapansin ang tuta gabi-gabi. Tahimik lang ito, hindi umiiyak, hindi humihingi ng pagkain. Nakaupo lang, nakatingin sa pinto. Unti-unti, mas matagal nang tumatambay si Tomas sa labas ng ospital gabi-gabi. Gusto niyang malaman ang totoo sa likod ng kakaibang pagkilos ng aso. Isang gabing sobrang lamig, nakita niyang nanginginig ang tuta. Hindi na niya kinaya. Kinuha niya ang maliit na kumot sa kotse at lumapit. O ito, para hindi ka lamigin, sabi niya habang dahan-dahang tinakpan ng kumot ang nanginginig na tuta. Sa gulat ni Tomas, tinanggap ng tuta ang kumot. Tumingin ito sa kanya gamit ang malalaki at nagtitiwalang mga mata. Bago muling bumalik ang tingin sa pintuan ng ospital.
Nang gabing iyon, dala-dala ni Tomas ang imahe ng asong mag-isa. Hindi siya makatulog, napaisip siya baka may taong nangangailangan ng tulong sa mismong labas ng kanyang pinagtatrabahuhan. Bilang doktor, tungkulin niyang tumulong at magligtas. Pero may nilalang sa harap niya na tila hindi napapansin. Kinabukasan, lumapit si Tomas sa receptionist habang lunch break. May nag-report ba ng nawawalang aso? Wala po akong alam, Doc, sagot ng receptionist habang nagtatype. Posible bang pagmamay-ari siya ng pasyente? Tanong ni Tomas, may halong pag-aalala. Pakiusap, sabihan niyo ako kung may magtanong tungkol sa kanya. Lumipas ang linggo at ang pag-aalala ni Tomas ay naging matatag na desisyon. Tuwing gabi, dinadala niya ng pagkain at tubig ang aso. Kinabukasan, nawawala ang laman ng mga bowl, isang senyalis na kinain ito. Pero kahit ganon, nananatiling mailap ang tuta, laging nakatingin sa ospital. Isang gabi, habang nasa kotse si Tomas at pauwi na, nakita niyang muli ang tuta sa dati nitong pwesto. Napabuntong hininga siya at pinisil ang manibela. Bakit ayaw mong umalis? Bulong niya sa sarili, puno ng pagkalito at lungkot. Hindi ito tanong ng pagkainis, tanong ito ng pagkabigo. Pakiramdam niya, bigo siyang tulungan ang nilalang na ito na matiyagang naghihintay para sa isang bagay o isang taong hindi niya kayang ibigay. Dumating ang weekend at nagiba ang takbo ng araw ni Tomas. Habang papasok siya ng ospital, napansin niyang may grupo ng nurse sa paligid ng tuta. Isa sa kanila si Elena, kilala sa pagiging malambing at marahang hinahaplos ang ulo ng aso. Pinahawak na rin niya ako, nakangiting sabi ni Elena nang mapansin si Tomas. Mukhang nagsisimula na siyang magtiwala sa atin. Lumuhod si Tomas sa tabi nila at bahagyang inabot ang tuta. Totoo ba yon, kaibigan? Nagsisimula ka na bang magtiwala sa amin? Mahina niyang tanong. Dahan-dahan niyang hinaplos ang balahibo ng tuta. Hindi ito umurong. Sa halip, tumingin ito kay Tomas. Puno ng lungkot at pag-asa ang mga mata. Sa sandaling iyon, may nabuo sa puso ni Tomas. Hindi na niya kayang baliwalain ang tahimik na pakiusap ng tuta. Kailangan niyang malaman ang totoo. Sino o ano ba ang hinihintay ng asong ito? Gabi-gabi, iniisip ni Doktor, Guerrero ang tuta, may kakaibang bigat sa kanyang damdamin. Hindi lang ito tungkol sa katapatan, may mas malalim pa. Kinabukasan maagang dumating si Tomas sa ospital. Diretso siya sa receptionist. May balita na ba sa nawawalang aso? Tanong niya, umaasang may lead na. Umiling ang receptionist na wala pa rin po, Doc. Parang bigla na lang siyang lumitaw dito at dito na nanirahan. Napabuntong hininga si Tomas, tumingin sa pintuan ng ospital. Hindi niya matanggap na hindi pa rin niya alam ang dahilan. Kailangan niyang kumilos. Matapos ang rounds, nilapitan niya si Elena. Elena, sabi niya, may halong pag-aalala sa boses. Kailangan natin gawin ang higit pa. Hindi aksidente na nandito ang asong iyon. Tumitig si Elena sa kanya. Mukhang napalapit ka na sa kanya, ano? Sabi niya, pansin ang tunay na pag-aalala ni Tomas. Nag-alinlangan si Tomas pero tumango rin sa huli. Hindi ko maipaliwanag ng maayos pero may kakaiba talaga sa asong ito. Pakiramdam ko may mahalagang bagay tayong hindi napapansin. Ngumiti si Elena para ipakalma siya. May kakilala ako sa animal shelter. Baka matulungan nila tayong malaman kung may microchip siya. Magandang simula yan, sagot ni Tomas. Subukan natin. Kinagabihan kumuha si Elena ng tali at mahinahong kinumbinse ang tuta na isuot ito. Sa kanilang gulat, pumayag ang aso. Sumunod ito ng walang reklamo kahit medyo nanginginig habang papasok sila sa loob. Habang pinapanood ang mahinhing lakad ng tuta, nakaramdam si Tomas ng kurot sa konsensya. Ayaw niyang takutin ang aso pero kailangan nilang gawin ito. Sa shelter, sinubukan ng isang staff na iscan ang tuta para sa microchip. Wala!
Sabi ng technician na may halong pagkadismaya sa mukha. Wala siyang record kahit saan. Napakagatlabi si Tomas sa inis. Anong gagawin natin ngayon? Pwede nating subukang i-post ang litrato niya online, suhestyon ni Elena. Baka may makakakilala. Tumango ang staff ng shelter, agad nilang kinuhanan ng litrato ang aso at ipinost ito sa mga local community boards at social media. Kung may nagmamay-ari sa kanya, makikita nila ito, sabi ng technician na may kumpiyansa. Tumango si Tomas, pero may bahagyang pag-aalinlangan sa puso. Kung may tunay ngang amo ang tuta, bakit hanggang ngayon ay wala pang naghahanap sa kanya? Lumipas ang mga araw na walang balita at unti-unting napalapit si Tomas sa munting aso. Hindi niya ito inuwi, pero mas madalas na siyang makitang nakaupo sa labas ng ospital kasama ang tuta. Sa gitna ng nakakapagod na araw, sa pediatric ward, ang presensya ng aso ay tila nagbibigay ng katahimikan. Isang gabi, habang nakaupo sa hagdan ng ospital, katabi ang aso, nagsalita si Tomas, mahinahon at malalim ang tono. Alam mo, bago kita makilala, hindi ko iniisip ang ibig sabihin ng katapatan. Sa trabaho ko, puro routine, ayusin tapos lipat sa susunod. Pero ikaw, nananatili ka kahit ano pa ang mangyari. Bahagyang tumagilid ang ulo ng aso, parang nakikinig talaga sa kanya. Napatawa si Tomas ng mahina. Mas attentive ka pa sa mga katrabaho ko, totoo lang. Pero nawala ang tawa niya nang muli niyang titigan ang mga mata ng aso. May lungkot itong laman, pero may konting kislap ng pag-asa na hindi niya kayang baliwalain. Sinong hinihintay mo? Mahina niyang tanong sa tuta. Lalong lumalim ang misteryo kinabukasan nang marinig ni Tomas ang usapan ng dalawang matandang pasyente sa waiting area. Yung aso na yan, ani ng isa, malumanay ang boses. Naalala ko tuloy ang kwento ng asong matyagang naghihintay sa istasyon ng tren ng maraming taon matapos mamatay ang amo niya. Napatigil si Tomas. Posible kayang ganun din ang nangyayari ngayon. Baka patay na ang amo ng aso at naiwan itong nagbabantay. Kinilabutan siya sa ideya. Dahil dito lumapit siya kay Elena para magtanong tungkol sa mga patient record. Alam kong maliit ang tsansa, amin niya. Pero paano kung pasyente nga dito ang amo ng aso at hindi na siya nakaalis? Napaisip si Elena. Delikadong usapan yan, Tomas. Pero kita kong mahalaga ito sa'yo. Sige, subukan natin. Nagtagal sila ng ilang oras sa pagtingin sa mga file ng mga pasyenteng na-admit nitong mga nakaraang linggo. Naghahanap ng kahit anong palatandaan na pwedeng iugnay sa pagdating ng tuta. Biglang huminga ng malalim si Elena. Tomas, tingnan mo ito. Ipinakita niya ang file ng isang matandang lalaki na si Eduardo Langle. Na-admit siya sa ospital, 3 linggo na ang nakakalipas dahil sa atake sa puso at pumanaw rin kaagad. Nabuhay siyang mag-isa, banggit ni Elena habang binabasa ang file. Walang kamag-anak na nakalista. Biglang bumigat ang pakiramdam ni Tomas. Posible kayang siya ang amo ng aso. Posible, sagot ni Elena, mahina ang boses. Pero paano nalaman ng aso na dito dinala si Eduardo? Umiling si Tomas, litong-lito. Hindi ko alam. Pero kailangan nating alamin pa. Kinagabihan naupo muli si Tomas sa hagdan ng ospital. Katabi niya ang aso. Eduardo Langle, bulong niya. Tila sinusubukan lang banggitin ang pangalan. Sa kanyang pagkagulat, bahagyang tumayo ang tainga ng aso at napahinto si Tomas sa paghinga. Yung ba ang pangalan mo? Siya ba ang amo mo? Nanatiling tahimik ang aso pero may lambing sa kanyang mga mata. Parang nakilala niya ang pangalan. May biglang humigpit sa lalamunan ni Tomas. Kung ganon, patawad talaga. Nakikiramay ako sa pagkawala mo. Sa unang pagkakataon, iniabot ni Tomas ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang balahibo ng aso. Lalong lumapit ang tuta sa kanyang haplos at isang mainit na pakiramdam ang bumalot sa puso ni Tomas. Hindi ka na nag-iisa ngayon, mahina niyang bulong. Aalagaan kita.
Ang pangalang Eduardo Langle ay hindi maalis sa kanyang isip. Kung ang asong ito ay dati niyang pagmamay-ari, siguradong may mas malalim na kwento sa likod nito. Dahil sa kanyang kuryosidad at matibay na pasya, nagdesisyon si Tomas na puntahan ang huling address ni Eduardo, umaasang matutuklasan niya ang koneksyon ng lalaki sa aso. Dumating siya sa isang maliit na bahay na may isang palapag nasa gilid ng bayan. Magulo ang hardin at nagsisimula ng matuklap ang pintura ng mga bintana, pero may pakiramdam na inalagaan pa rin ito. Huminto si Tomas sa harap ng pinto, hindi sigurado kung ano ang kanyang matutuklasan. Kumatok siya pero walang sumagot. Sinubukan niyang hawakan ang seradura, ngunit nakalock ito. Umatras siya ng kaunti at tumingin sa paligid. Medyo nailang. Napansin siya ng isang babaeng nagdidilig ng halaman sa kanyang bakuran. "May maitutulong ba ako?" tanong nito. Medyo maingat ang tono. Kumaway si Tomas bilang bati. "Hello po, ako si Dr. Guerrero. Nagtatrabaho ako sa ospital kung saan ginamot si Eduardo Langle. Naghahanap lang po ako ng kaunting impormasyon tungkol sa kanya." Ibaba ng babae ang kanyang pandilig at lumambot ang kanyang mukha nang marinig ang pangalan. Si Eduardo, Diyos naway ipahinga ang kanyang kaluluwa. Mabuting tao yon, tahimik pero tapat sa mga mahal niya sa buhay. "May aso po ba siya?" tanong ni Tomas. Biglang sumigla ang mukha ng babae. "Oo, maliit na kayumanggi ang kulay at napakaamo ng mga mata. Kasama niya palagi ang asong yon, hindi sila mapaghiwalay." Isang malamig na pakiramdam ang dumaan sa dibdib ni Tomas. Alam niyo po ba kung anong nangyari sa aso pagkatapos mamatay si Eduardo? Nawala ang ngiti ng babae habang pinupunasan niya ang kanyang mga kamay sa apron. "Akala ko tumakbo na lang siya. Kawawang nilalang, siguradong sobrang nalungkot." Tumingin si Tomas pabalik sa ospital, nakitang-kita mula sa malayo. Nandoon siya sa labas ng ospital, ilang linggo na siyang naroon. Napasinghap ang babae sa gulat. Nandun pa rin, mahal ng asong yon si Eduardo. Kung naghihintay pa rin siya roon, siguro kasi hindi niya alam na hindi na babalik si Eduardo. Pagbalik sa ospital, ikinwento ni Tomas ang lahat kay Elena. Ngayon, malinaw na ang lahat, paliwanag niya habang naglalakad-lakad sa break room. Hindi lang basta aso ito, nagluluksa siya. Tumango si Elena at makikita sa kanyang mukha ang bigat ng sitwasyon. Pero anong susunod nating gagawin? Hindi naman siya pwedeng manatili sa labas ng habang panahon. Hindi pa rin ako sigurado, pag-amin ni Tomas. Pero pakiramdam ko, may responsibilidad ako sa kanya. Wala nang ibang natira para sa kanya. Siguro, dapat ko na siyang iuuwi. Ngumiti si Elena, banayad at may pag-unawa. Napamahal na siya sa iyo, ano? Napabuntong hininga si Tomas at hinimas ang batok niya. Mukhang ganon na nga. Ang dami na niyang pinagdaanan. Hindi ko siya kayang pabayaan. Kinagabihan, dahan-dahang lumapit si Tomas sa aso. May hawak na tali at mahinahong nagsalita. "Hello kaibigan," bulong niya. "Sumama ka sa akin saglit, aalagaan kita." Huminto ang aso, kumakampay ang buntot pero may halong pag-aalinlangan. Unti-unti niyang hinayaang ilagay ni Tomas ang tali sa kanyang leeg. Sa unang pagkakataon, kusang sumunod ang maliit na aso, hindi papunta sa isang ampunan kundi sa kotse ni Tomas. Pagdating sa bahay, inihanda ni Tomas ang isang mainit at malambot na higaan sa isang sulok ng sala. Nilagyan din niya ng pagkain at malinis na tubig ang isang mangkok. Inikot muna ng aso ang paligid, tila maingat at nagmamasid, bago siya napahiga sa inilaan na pwesto. "Hindi ito ospital," bulong ni Tomas habang nakaluhod sa tabi niya, "pero sana makaramdam ka ng seguridad dito." Sa mga sumunod na araw, unti-unting naging komportable ang aso sa bagong tahanan. Palagi na siyang sumusunod kay Tomas mula kwarto hanggang kusina at araw-araw ay lalong tumitibay ang tiwala niya.
Nararamdaman ni Tomas ang lumalalim nilang koneksyon at sa unang pagkakataon sa maraming taon, muling nabuhay ang kanyang tahanan. Pero hindi nagtagal ang katahimikan. Isang gabi, habang tinatapos ni Tomas ang kanyang hapunan, napansin niyang nakatayo ang aso sa may pintuan, sabik at kinakampay ang buntot. "Bakit, kaibigan?" tanong niya habang inilapag ang tinidor. Mahinang umungol ang aso at kinamot ang pinto. Naguguluhan, binuksan ito ni Tomas at pinayagang lumabas ang aso sa bakuran. Pero imbes na gumalagala lang, tumingin ang aso sa kanya na para bang may gustong sabihin, tapos biglang tumakbo papunta sa kalsada. Humihinto tuwing sandali para siguraduhing sumusunod si Tomas. Naguguluhan man pero curious, isinuot ni Tomas ang kanyang coat at sinundan ang aso sa tahimik na kalsada. Dinala siya nito sa mga makikitid na eskinita at tawiran hanggang makarating sila sa isang parking nasa gilid ng bayan. "Ano bang dahilan nito?" tanong ni Tomas habang lumalabas ang kanyang hininga sa malamig na hangin. Tahimik na tumahol ang aso at naglakad paabante patungo sa isang lumang bench sa ilalim ng poste ng ilaw. Doon may nakapatong na sobre, may nakasulat, "Eduardo Langle." Mabilis ang tibok ng puso ni Tomas habang dinampot ang sobre. Sa loob nito, may sulat kamay na liham. Medyo nabura ang ilang bahagi ng tinta pero mababasa pa rin. Ang unang mga linya ay nagpadama ng kilabot. "Aking pinakamamahal na kaibigan, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako sa mundong ito. Pero mahalagang malaman mo kung gaano kahalaga ka sa akin." Binasa ni Tomas ang sulat ng malakas, nanginginig ang boses sa emosyon. Isa itong napakatinding liham mula kay Eduardo na isinulat na para bang kinakausap mismo ang kanyang mahal na aso. Puno ito ng pasasalamat, pagmamahal at huling-hiling ni Eduardo na sana'y maging masaya pa rin ang aso kahit wala na siya. Pagtapos ng liham, dumaloy na ang luha sa pisngi ni Tomas. Tahimik lang ang maliit na aso sa tabi niya, nakapatong ang ulo sa kanyang tuhod na para bang nauunawaan ang kahalagahan ng sandaling iyon. "Mahal na mahal ka ni Eduardo," bulong ni Tomas habang hinahaplos ang balahibo ng aso. "At ngayon, ipinapangako kong ipagpapatuloy ko ang pagmamahal na yon." Habang pauwi si Tomas, hindi niya maalis sa isipan ang kahulugan ng liham ni Eduardo. Tahimik na nakaupo ang maliit na aso sa tabi niya sa sasakyan. Pinagtibay ng sulat ang kanyang hinala. Ang asong ito ay hindi basta ligaw, naging buong mundo siya ng isang tao. At ngayon parang nawawala siya sa gitna ng kawalan, naghahanap ng sagot na baka hindi na niya matagpuan. Pagdating sa bahay, maingat na inilapag ni Tomas ang liham sa counter ng kusina. Nagtimpla siya ng tsaa, umaasang mapapawi nito ang bigat sa kanyang damdamin. Nakahiga sa paanan niya ang aso, kumakampay ng marahanang buntot sa sahig. "Napaka-espesyal mo talaga, no?" sabi ni Tomas habang kinakamot ang tainga ng aso. "Sa tingin ko, wala pa akong nakilalang kasing tapat mo." Tumango ang ulo ng aso na para bang naiintindihan siya, tapos mahinang umungol. Napatawa si Tomas. Kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam dahil sa presensya ng kaibigan. "Sige na nga, gutom ka na naman," sabi ni Tomas. Nilagyan niya ng pagkain ng mangkok ni Rex at naupo sa tabi niya habang kumakain ito. Ang tunog ng dahan-dahang pagnguya ng aso ay tila nagbibigay ng kakaibang aliw kay Tomas. Sa paglipas ng mga araw, napansin ni Tomas na unti-unti siyang nagbabago. Dati trabaho lang ang sentro ng kanyang buhay. Pero ngayon, parang may bago siyang layunin. Isang bagay na mas malalim kaysa pag-aalaga sa mga pasyente. Dahil kay Rex, nagkaroon ng bago at mas tahimik na ritmo ang kanyang araw-araw. Maagang paglalakad, sabay na pagkain, at mga gabing magkasama lang sa sofa. Hindi nagtagal, tinawag na niya ang aso sa pangalang Rex.
isang pangalang akmang-akma sa matapang at tapat nitong ugali. Gayunpaman, hindi naging madali ang pag-aangkop ni Rex sa bagong tahanan. Kahit napalapit na siya kay Tomas, may mga sandaling bumabalik ang alaala ni Eduardo. Sa ilang gabi, tahimik lang siyang nauupo sa may pintuan, nakatingin sa kawalan, waring naghihintay sa isang taong hindi nababalik. Minsan, tuwing may dumaang sasakyan, tataas ang kanyang tenga, puno ng pag-asa, pero ilang saglit lang ay muling lulungkot. Isang gabi habang abala si Tomas sa paggawa ng mga papeles sa mesa sa kusina, napansin niyang paikot-ikot si Rex, hindi mapakali. "Ano yung problema, kaibigan?" tanong ni Tomas habang inilalapag ang kanyang panulat. Tumahol si Rex ng minsan at lumapit sa counter kung saan nakapatong ang sulat ni Eduardo. Tinulak niya ito ng dahan gamit ang kanyang paa, saka tumingin kay Tomas, mata na puno ng pakiusap. "Miss na miss mo siya, ano?" mahinang sabi ni Tomas habang lumuhod sa tabi ni Rex. "Hindi ko siya maibabalik, pero ipinapangako kong gagawin ko ang lahat para mapasaya ka." Tumugon si Rex sa pamamagitan ng pagdila sa kamay ni Tomas habang marahan ang pagwagayway ng kanyang buntot. Para kay Tomas, isa itong tanda ng lumalalim na tiwala, isang maselan pero matatag na ugnayan na unti-unting nabubuo sa pagitan nila. Pero kahit anong gawin ni Tomas, may isang bagay na patuloy na gumugulo sa kanyang isipan. Oo, puno ng pagmamahal ang liham ni Eduardo, pero may mga bagay pa ring hindi malinaw. Ano nga ba ang nagtulak kay Eduardo sa ospital? Ano ang nangyari sa mga huling araw niya? Dahil sa mga tanong na ito, bumalik si Tomas sa ospital para silipin ang medical records ni Eduardo. Doon niya natuklasan na matagal na palang nilalabanan ni Eduardo ang isang malubhang karamdaman, isang sikreto na itinago niya halos sa lahat. Sa kanyang huling mga araw, siya'y naging lubos na mag-isa at si Rex lamang ang naging kasama at sandigan niya. Mabigat ang katotohanan ito para kay Tomas. Hindi lang minahal ni Eduardo si Rex, umasa siya rito. Habang papaliit ang mundo ni Eduardo dahil sa kanyang karamdaman, si Rex ang naging tapat na kasama hanggang sa huli. Ikinuwento ni Tomas ang lahat kay Elena na tahimik na nakinig habang nangingilid ang luha. "Talagang nakakalungkot," sabi ni Elena bahagyang umiling. "Pero ngayon, naiintindihan ko na, hindi lang siya aso na tapat, nagluluksa rin siya." Tumango si Tomas. "Kailangan kong gumawa ng isang bagay para kay Eduardo at para kay Rex. Pareho silang karapat dapat sa higit pa." Ngumiti si Elena ng marahan. "Ginagawa mo na yan, Tomas. Binigyan mo ng panibagong buhay si Rex. Sigurado ako, iyon din ang gusto ni Eduardo." Dahil sa inspirasyong iyon, nagdesisyon si Tomas na bigyang pugay si Eduardo sa isang makabuluhang paraan. Kinausap niya ang isang kapitbahay na palaging may magagandang salita tungkol kay Eduardo at humingi ng tulong. Magkasama nilang inorganisa ang isang simpleng memorial service sa paboritong parking pinupuntahan ni Eduardo. Mabilis kumalat ang balita, dumalo ang mga kapitbahay at kaibigang nakakakilala kay Eduardo. Iba't ibang paraan ang ginawa nila para makiisa, may nagdala ng bulaklak, may nagbahagi ng alaala at ang ilan ay nagbigay ng donasyon para sa lokal na animal shelter bilang alay kay Eduardo. Sa araw ng memorial, dinala ni Tomas si Rex sa parke. Tahimik lang si Rex sa tabi ni Tomas, parang nauunawaan niya ang bigat ng okasyon. Habang ang mga tao'y nagsasalita ng magagandang alaala tungkol kay Eduardo, tungkol sa kanyang kabutihan, katahimikan at katatagan, madalas ding nababanggit si Rex at ang malalim na koneksyon nila ni Eduardo. Nang oras na para magsalita si Tomas, lumapit siya sa harap ng mga tao, hawak ang liham ni Eduardo. "Maaaring wala na siya," panimula niya. "Matatag ang boses pero mabigat ang dibdib. Pero nananatili ang diwa ni Eduardo kay Rex. Ang maliit na asong ito ang sumasalamin sa kabutihan at katapatan ni Eduardo kahit sa kanyang huling sandali." Tumango ang mga tao.
sa pagsang-ayon. Naramdaman ni Tomas ang init ng suporta habang tumingin siya kay Rex. Ipinapangako kong aalagaan ko siya, buong puso niyang sinabi. Ipagpapatuloy ko ang pamana ni Eduardo sa pagbibigay kay Rex ng tahanang puno ng pagmamahal. Habang ang langit ay unti-unting namumula at nagiging kulay kahel at rosas, naramdaman ni Tomas ang isang malalim na kapayapaan. Ang memorial ay hindi lamang pag-alala kay Eduardo, kundi pagpapatibay rin ng ugnayan niya kay Rex. Sa unang pagkakataon, tila tunay na payapa si Rex. Nakahilig ang ulo sa hita ni Tomas habang pinagmamasdan nila ang mga taong unti-unting umaalis. Pagsapit ng gabi, sa katahimikan ng kanyang tahanan, ipinaskil ni Tomas ang liham ni Eduardo sa isang frame at inilagay ito sa ibabaw ng fireplace. Hindi na ito basta sulat lamang. Isa na itong simbolo ng malalim na koneksyon sa pagitan ng isang tao at ng kanyang aso at ng pagmamahal na hindi kailanman mawawala. Matapos ang memorial, muling naramdaman ni Tomas ang isang matibay na pananagutan kay Rex. Ang maliit na aso ay tuluyan ng naging bahagi ng kanyang buhay. Araw-araw, lalo pang tumitibay ang kanilang ugnayan. Ngunit sa kabila ng ginhawang hatid ni Rex, may isang tanong na patuloy na bumabagabag kay Tomas. Bakit iniwan ni Eduardo si Rex sa ospital? Bakit hindi siya naghanap ng taong mag-aalaga rito ng direkta? Lalong naging mabigat ang tanong na ito habang mas pinag-aaralan ni Tomas ang nakaraan ni Eduardo. Isang gabi, habang magkatabi silang dalawa ni Rex sa sofa, nagpasya si Tomas na alamin pa ang natitira pang bahagi ng kwento. Naalala niya ang sinabi ng isang kapitbahay na may kapatid si Eduardo na matagal na niyang hindi nakakausap. Kinabukasan, gamit ang records mula sa ospital at impormasyong galing sa kapitbahay, natuntun ni Tomas ang kapatid ni Eduardo, si Clara. Nakatira siya sa isang payak na bahay sa labas ng lungsod. Kasama si Rex, lumakad si Tomas papunta sa harap ng pintuan at kumatok. Dahan-dahang bumukas ang pinto at lumitaw ang isang babaeng nasa huling bahagi ng kanyang 50. Kita sa kanyang mga mata ang pagod at maingat ang kilos. May maitutulong ba ako? Tanong niya, nakatingin kay Tomas na may pag-iingat. Miss Clara, ako po si Tomas, isang doktor mula sa ospital kung saan ginamot ang inyong kapatid na si Eduardo. Panimula ni Tomas. Sandaling tumigil siya, saka nagpatuloy. Inaalagaan ko po ngayon ang aso niyang si Rex at gusto ko sanang maintindihan pa ang tungkol sa huling mga araw ni Eduardo. Lumambot ang ekspresyon ni Clara nang marinig ang pangalan ni Rex. Rex! Mahina niyang sabi, halatang emosyonal. Matagal ko na siyang hindi nakita mula nang magkasakit si Eduardo. Pasok kayo, please. Pagpasok nila sa loob, ikinuwento ni Clara ang matagal ng lamat sa relasyon nila ng kanyang kapatid. Nagkahiwalay sila ng loob dahil sa alitan tungkol sa mana ng kanilang mga magulang. Nadagdagan pa ito ng pagiging matigas ni Eduardo at ng sariling pride ni Clara na pumigil sa kanyang humingi ng tawad. Naisip ko na sanang puntahan siya nung nalaman kong may sakit siya. Aniya, nanginginig ang tinig. Pero natakot akong baka mas lalo lang lumala ang lahat. Tahimik na nakinig si Tomas, ramdam ang pagsisisi sa bawat salitang lumalabas kay Clara. Binanggit ka niya sa kanyang liham, sabi ni Tomas ng marahan. Sa kabila ng lahat, malinaw na mahal ka pa rin niya. Namuo ang luha sa mata ni Clara habang marahang hinaplos si Rex. Tila ba nakaramdam siya ng kaunting kapanatagan nang marinig ang sinabi ni Tomas. Dapat andoon ako para sa kanya, bulong ni Clara, puno ng panghihinayang. At para kay Rex, mahal na mahal ni Eduardo ang asong ito. Habang nag-uusap sila, ibinahagi ni Clara ang isang bagay na hindi inaasahan ni Tomas sa mga huling buwan ng buhay ni Eduardo. Pilit pala nitong inaayos ang kanilang relasyon.
Nag-send siya ng mga voice message, sumulat ng mga liham at minsan pa nga'y sinubukang dalawin siya. Pero natakot akong sumagot, pag-amin ni Clara. Akala ko kasi huli na ang lahat. Nabigla si Tomas at nakaramdam ng matinding determinasyon. Hindi pa huli ang lahat para parangalan ng alaala niya, sabi niya ng buo ang loob. Maari kang tumulong sa pag-aalaga kay Rex. Magkasama, masisigurado nating mabubuhay ang alaala ni Eduardo. Tumango si Clara at unti-unting lumalim ang determinasyon sa kanyang mga mata. Gusto kong itama ang lahat para kay Eduardo at para kay Rex. Hindi naging madali ang kanilang piniling landas. Iminungkahi ni Clara na bumisita sila sa dating bahay ni Eduardo, baka may iniwan itong bagay para kay Rex. Simula nang maospital si Eduardo, hindi na naayos o nabuksan ang bahay. Ang ideya ng pagbubukas muli ng mga alaala roon ay mabigat, pero alam nilang mahalaga ito. Ang pagbisita sa bahay ni Eduardo ay puno ng emosyon. Ang simpleng tahanan, masikip ngunit puno ng kwento, ay tila huminga ng nakaraan. Si Rex, tila naalala ang lugar, masigla ang kanyang buntot habang sinusundan ang mga pamilyar na amoy. Sa sala, nanginginig ang kamay ni Clara habang dahan-dahang tiniklop ang isang lumang kumot na agad nilapitan ni Rex. Para bang may pinanghahawakang alaala ang aso sa telang iyon. Sa kusina naman, binuksan ni Tomas ang isang drawer at natagpuan ang isang kahon na puno ng mga lumang litrato at sulat. Sa gitna ng mga alaala, nakita niya ang isang journal na isinulat ni Eduardo noong panahon ng kanyang karamdaman. Habang binubuklat ni Tomas ang mga pahina, dama niya ang malalim na pagmamahal ni Eduardo kay Rex. Isang entry ang tumatak sa kanya. Iniligtas ako ng asong ito. Siya ang dahilan kung bakit ako patuloy na lumaban kahit tila nilulunod ako ng lungkot. Ngunit hindi iyon lang ang natuklasan ni Tomas. Isinulat din ni Eduardo sa journal ang isang plano, ang pagtatatag ng isang pondo para sa mga lokal na animal shelter. Gusto niyang makatulong sa mga hayop na tulad ni Rex na nagbigay kulay sa kanyang buhay. Sa kasamaang palad, hindi na niya ito naisaayos dahil sa lumalalang kalagayan ng kanyang kalusugan. Excited sa bagong tuklas, agad itong ibinahagi ni Tomas kay Clara. Hindi nagdalawang isip si Clara. Kailangan natin itong ituloy, aniya, matatag ang boses. Ito ang gugustuhin ni Eduardo. Ang pagsasakatuparan ng pangarap ni Eduardo ay hindi naging madali. Lumapit sina Tomas at Clara sa mga animal shelter at iba't ibang organisasyon upang ipanukala ang pagtatayo ng memorial fund sa pangalan ni Eduardo. Sa simula, sinalubong sila ng pag-aalinlangan. May mga shelter na nagduda sa ideya at ang iba na may walang kakayahang makiisa. Ngunit dahil sa hindi matinag na dedikasyon ni Tomas, unti-unti silang nakumbinsi. Si Rex ang naging simbolo ng kampanya. Ang kanyang katapatan at katatagan ay umantig sa puso ng maraming tao. Ang isang larawan ni Rex sa tabi ng naka-frame na liham ni Eduardo ang naging sentro ng kanilang mga poster at social media posts. Dahil dito sunod-sunod ang mga donasyon mula sa mga kapitbahay, empleyado ng ospital, at maging sa mga estrangherong naantig sa kwento ni Eduardo. Habang lumalaki ang suporta, napansin ni Tomas ang pagbabago kay Clara. Unti-unting nawawala ang bigat ng pagsisisi at lungkot sa kanyang mukha, napapalitan ng bago at masiglang layunin. Nagsimula siyang mag-volunteer sa isang lokal na animal shelter at doon niya natagpuan ang kapayapaan sa piling ng mga asong tulad ni Rex. Si Tomas naman ay nakadama ng mas malalim na kasiyahan. Bagamat mahirap pagsabayin ang trabaho sa ospital at ang memorial fund, ang ngiti ni Rex at ang pasasalamat mula sa mga shelter ay nagpapatunay na sulit ang lahat. Habang isinusulong nila ang alaala ni Eduardo, lalo silang napalapit sa isa't isa. Ang pagtutulungan nila ni Clara ay hindi lang nagdulot ng paghilom,
kundi nagbukas din ng damdaming matagal nang natatago, mga alaala, panghihinayang at pag-asa. Isang hapon, iminungkahi ni Tomas kay Clara na bumisita sa ospital kung saan ginugol ni Eduardo ang huling mga araw niya. Sa tingin niya, makakatulong ito para lubusang makakonekta muli si Clara sa kanyang kapatid at magkaroon ng tunay na pagsasara. Natigilan si Clara halatang hindi sigurado. Hindi ko alam kung kakayanin ko, mahina niyang sabi, nanginginig ang tinig. Hindi ka nag-iisa, sagot ni Tomas, marahang ngumiti. Kasama mo kami ni Rex, nandito kami sa bawat hakbang. Tumingin si Clara kay Rex na masiglang kumampay ang buntot na para bang sinasabing, kaya mo yan. Huminga siya ng malalim at tumango. Sige, tara na! Sa ospital, dinala ni Tomas si Clara sa mga malinis at tahimik na pasilyo papunta sa ward kung saan inalagaan si Eduardo. Ang banayad na amoy ng disinfectant ay agad nagbalik ng mga alaala. Ngunit nanatiling nakatutok si Tomas kay Clara na halatang kinakabahan habang sinusuyod ng tingin ang paligid. Huminto sila sa harap ng silid ni Eduardo. Nandito na tayo, mahinang sabi ni Tomas, sabay turo sa pinto. Tumigil si Clara, nanginginig ang kamay habang papalapit sa doorknob. Paano kung hindi ko kayanin? Bulong niya, halos mangiyak-ngiyak. Maingat na ipinatong ni Tomas ang kamay niya sa balikat nito. Dahan-dahan lang, mauunawaan ka ni Eduardo, bulong niya pabalik. Huminga ng malalim si Clara at marahang binuksan ang pinto. Bagamat wala ng tao sa loob, dama pa rin ang presensya ni Eduardo. Isang litrato ni Rex malapit sa kama, ilang librong maayos na nakasalansan at ang banayad na halimuyak ng lavender mula sa paborito niyang air freshener. Pagpasok ni Clara, unti-unting nawala ang kanyang tikas. Napaluhod siya sa tabi ni Rex at hinaplos ito habang nakatingin sa litrato. Mahal ka niya ng totoo, no? Bulong niya. Kumampay ang buntot ni Rex at marahang dinilaan ang kamay ni Clara, tahimik na nagpaparamdam ng suporta. Nanatiling tahimik si Tomas. Binigyan siya ng espasyo upang namnamin ang sandali. Maya-maya, tumayo si Clara at hinarap si Tomas. Salamat sa pagdala sa akin dito. Kailangan ko ito, mahinang sabi niya. Habang palabas sila ng ospital, nagsimulang magbukas si Clara. Ang dami kong oras na sinayang sa pagkainis kay Eduardo. Sabi niya, dahil saan? Dahil lang sa mana, parang napakaliit ng dahilan ngayon. Tumango si Tomas. Ang pagsisisi mabigat sa dibdib, pero kung paano natin hinaharap yon ang mahalaga. At ginagawa mo na yon ngayon, pinaparangalan mo siya. Ngumiti ng kaunti si Clara. Sana sapat na yon, sagot niya. Sa parehong panahon, lalong lumawak ang epekto ng Memorial Fund. Nakipag-ugnayan ang isang lokal na media station upang i-feature ang kwento ni Rex sa isang segment tungkol sa therapeutic role ng mga alagang hayop. Sa una, nag-alinlangan si Tomas, natatakot na baka ma-overexpose si Rex. Pero iba ang pananaw ni Clara. Malaking tulong ito para sa mga shelter, sabi niya. Alam kong ito ang gusto ni Eduardo. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, pumayag si Tomas at inorganisa nila ang interview. Sa araw ng filming, agad na napalapit ang crew kay Rex dahil sa kabaitan niya at sa kwento niyang bumihag sa puso ng marami. Ipinalabas ang segment makalipas ang ilang araw at bigla ang pagtaas ng donasyon. Nakatanggap sila ng mga mensahe mula sa iba't ibang bahagi ng estado. Lahat nagpapahayag ng paghanga sa dedikasyon ni Eduardo sa kapakanan ng mga hayop. Pero kahit tagumpay ang kampanya, may sarili ring pinagdaraanan si Tomas. Habang pinangangalagaan si Rex at pinapatakbo ang fund, napagtanto niyang may malalim siyang kakulangan sa puso. Isang kalungkutan na matagal na niyang itinago sa likod ng pagiging abala. Napaisip siya, ang koneksyon ba niya kay Rex ay para kay Eduardo? O ginagawa niya ito para punan ang puwang sa sarili niyang buhay? Isang tahimik na gabi, habang magkasama silang nagpapahinga ni Rex sa sofa, dumating si Clara nang hindi inaasahan.
May dala siyang kahon na puno ng mga gamit ni Eduardo na kanyang inayos. Naalala kong baka gusto mong magkaroon ng mga ito, sabi niya, sabay abot ng kahon. Sa loob nakita ni Tomas ang mga sulat kamay, ilang lumang litrato at mga aklat tungkol sa dog training. Isa sa mga sulat ay may nakasulat para sa taong mag-aalaga kay Rex. Habang binabasa niya ito, damang-dama ni Tomas ang emosyon sa bawat salita. Puno ng pasasalamat si Eduardo sa kung sino man ang magiging tagapag-alaga ni Rex. Pinagkatiwalaan kanya, bulong ni Clara, at malinaw kung bakit. Tumingala si Tomas, halos hindi makapagsalita. Hirap na hirap ako, pag-amin niya. Minsan iniisip ko, ginagawa ko ba ito para kay Rex o para sa sarili ko? Hinawakan ni Clara ang braso ni Tomas, marahan at may pag-unawa. Normal lang yan, tao lang tayo, pero ang ginagawa mo para kay Rex, para kay Eduardo, higit pa ito sa pansariling kasiyahan. Binigyan mo si Rex ng tahanang puno ng pagmamahal. Binigyan mo ng boses ang alaala ni Eduardo. Hindi yan makasarili, isa yang uri ng pagmamahal. Tumagos sa puso ni Tomas ang mga salitang iyon. Sa unang pagkakataon, buong-buo niyang tinanggap ang koneksyon na nabuo niya kay Rex, hindi bilang kapalit ng kung anong kulang sa kanyang buhay, kundi bilang pagpapalawak ng pagmamahal at katapatan na iniwan ni Eduardo. Patuloy na lumalago ang tagumpay ng fund na dala hindi lang ng layunin kundi pati na rin ng mga bagong hamon. Lumawak ang kwento ni Rex sa buong estado at unti-unting dumagsa ang adoption requests, donasyon at maging alok ng national exposure para sa kampanya. Isang hapon, habang nag-aayos ng emails si Tomas sa shelter, pumasok ang isang lalaking maayos ang bihis. Ipinakilala niya ang sarili bilang German Parmarker mula sa isang kilalang marketing firm. May dala siyang malaki at ambisyosong alok, gawing si Rex ang mukha ng isang national pet adoption campaign kasama ang mga commercial, public events at merchandise. Napahinto si Tomas, kita sa mukha ang pag-aalinlangan. Hindi lang kwento si Rex, pamilya na siya, hindi ko gustong gamitin siya para sa kita. Umupo si German nang mas malapit, mas seryoso ang tono. Hindi ito tungkol sa pagsasamantala. Ito'y tungkol sa pagpapalawak ng epekto. Isipin mo, gaano karaming buhay ang maaaring ma-inspire ni Rex, parehong hayop at tao. Ito ang klase ng advokasya na gugustuhin ni Eduardo. Naroon din si Clara sa meeting at naramdaman niyang hati ang kanyang damdamin. Malaki ang maitutulong ng kampanya sa mga shelter. Pero may panganib ding mabaluktot ang totoong kwento ni Eduardo at mawala ang tunay na diwa ng koneksyon niya kay Rex. Kailangan muna naming pag-isipan ito, mariin niyang sabi. Kinagabihan habang pinag-uusapan nila ang alok, tila pabor si Clara sa ideya. Isipin mo, Tomas, kayang punduhan nito ang shelter ng ilang taon. Mas marami pa tayong matutulungan. Ngunit nanatiling matatag si Tomas, umiling at tila ba pinipigil ang bigat sa dibdib. Ang dami ng tiniis ni Rex, hindi ko kayang gawing produkto siya. Uminit ang usapan at unti-unting lumitaw ang mas malalalim na saloobin. Inakusahan ni Clara si Tomas na masyadong nagpapadala sa takot, habang si Tomas naman ay nagtanong kung tunay bang naiintindihan ni Clara ang emosyonal na bigat ng ugnayan nila kay Rex. Sa gitna ng tensyon, umungol si Rex, ramdam ang bigat ng paligid. Dahan-dahan siyang lumapit at kinudkod ang binti ni Tomas gamit ang kanyang ilong. Isang simpleng kilos ng malasakit na agad nagpatahimik sa kanila. Tumigil ang alitan at nanatili silang tahimik. Pareho nilang dinadala ang bigat ng kanilang damdamin. Baka masyado na tayong personal na nasangkot, bulong ni Clara pagkatapos ng mahabang katahimikan. Kailangan nating pag-isipan kung ano talaga ang makakabuti para kay Rex, hindi lang yung akala nating tama para sa atin. Kinabukasan, habang nag-iisa si Tomas sa shelter, patuloy pa rin niyang pinagninilayan ng kampanya.
nang lapitan siya ng isang batang babae na nagpakilalang si Elena. Isa siyang veterinary technician at laking gulat ni Tomas. Matagal na palang kakilala ni Eduardo mula sa mga volunteer efforts nito. Ibinahagi ni Elena ang isang revelasyong nagpatigil kay Tomas. Noong nabubuhay pa si Eduardo, mayroon pala itong plano, ang maglunsad ng isang mobile veterinary service para sa mga komunidad na hindi naaabot ng sapat na serbisyong medikal para sa mga hayop. Ang ideyang ito ay isinilang sa inspirasyong hatid ni Rex sa tahimik pero makapangyarihang presensya niya na nagbibigay ginhawa at lakas ng loob. Hindi niya kailanman nabanggit sa akin yon, sagot ni Tomas, halatang nabigla. Ngumiti si Elena marahan at may pagtanggap. Ang revelasyon ni Elena tungkol sa plano ni Eduardo na magkaroon ng mobile veterinary clinic ay nagdagdag ng mas malalim na kahulugan sa kanyang iniwang alaala. Naka-inspire ito kay Tomas, isang bagong layunin na lumampas sa araw-araw na pag-aalaga kay Rex. Ibinahagi niya ito kay Clara at kapwa silang napaisip, baka ito na ang mas makabuluhang paraan para igalang ang pangarap ni Eduardo. Puno ng bagong enerhiya, sinimulan nilang pag-aralan kung posible bang maisakatuparan ang mobile clinic. Pero habang lumalalim ang kanilang plano, bigla ring dumami ang mga hindi inaasahang pangyayari. Napansin ni Tomas ang presensya ng ilang hindi pamilyar na tao malapit sa shelter at nang makatanggap siya ng isang misteryosong sulat, lalo siyang nabahala. Hindi sayo si Rex. Diretsahang nakasulat ito at agad niya itong ipinakita kay Clara. Ano sa tingin mo ang ibig sabihin nito? Tanong ni Tomas. May halong kaba ang boses. Kumunot ang noo ni Clara, baka sa mukha ang seryosong pag-aalala. Baka may gustong umangkin kay Rex. Ngayon, nakilala na siya. Baka iniisip ng iba na mahalaga siya o masahol pa na mapagkakitaan. Bumigat ang katahimikan sa pagitan nila. Upang masigurong ligtas si Rex at ang shelter, nagdesisyon silang magpakabit ng security cameras at ipagbigay alam sa lokal na pulis ang tungkol sa banta. Pero kahit may hakbang na silang ginawa, nanatili ang pakiramdam ng panganib. Ilang araw pa ang lumipas habang sinusubukan nilang harapin ang mga pagbabanta. Isang tawag mula kay German para ang muling gumambala sa kanila. Kailangan na raw nilang magdesisyon tungkol sa kampanya. Sa kabila ng nangyayari, pumayag si Tomas at Clara na makipagkita muli kay German upang malinawan ang kanilang posisyon. Ngunit sa meeting na iyon, isang di inaasahang balita ang ibinahagi ni German. May isa raw grupo na biglang lumitaw, nagsasabing sila ang tunay na may-ari ni Rex at handang magsampa ng kaso kung hindi ito ibabalik. Nagbanta sila ng legal action kung hindi ibabalik si Rex, ani German. At kung totoo yan, pwedeng masira ang buong kampanya. Nayanig ang paninindigan ni Tomas. Alam niyang si Rex ay kay Eduardo, tapat na kaibigan, hindi alagang iniwan. Ang posibilidad na maagaw si Rex sa isang peke o mapagsamantalang grupo ay hindi niya matanggap. May ebidensya ba sila? Tanong ni Clara, bahagyang nanginginig ang tinig. Umiling si German. Wala pa sa ngayon, pero dahil nasa sentro na ng media si Rex, hindi nakatakataka na may lalabas na ganito, mga gawa-gawang kwento. Maghanda kayo, babala niya. Kinagabihan, tahimik lang si Tomas habang nakaupo sa tabi ni Rex, marahang hinahaplos ang balahibo ng aso na nakahiga ng komportable sa kanyang paanan. Anong gagawin natin, kaibigan? Bulong niya sa katahimikan. Tumingin si Rex sa kanya, tahimik ngunit puno ng tiwala at pagmamahal ang mga mata. Sa simpleng sulyap na iyon, parang may bagong lakas na sumibol sa puso ni Tomas. Kailangan niyang lumalim pa sa nakaraan ni Eduardo, hanapin ang mga dokumento, ang katibayan, ang ebidensyang magpapatunay ng kasaysayan ni Rex. Hindi siya papayag na basta na lang ito maagaw. Habang abala sa paghahanap, halos hindi na malayan ni Tomas ang paglipas ng oras.
Gabi na nang makita niya ang isang luma at halos masirang sobre sa tumpok ng mga papel ni Eduardo. Sa loob nito, natagpuan niya ang adoption papers ni Rex, kumpleto ang detalye kung paano siya inampon ni Eduardo mula sa isang rescue organization ilang taon na ang nakalipas. Kasama pa ang mga litrato at mga pirma bilang patunay ng pagiging lehitimo ng dokumento. Napawi pansamantala ang kaba ni Tomas, nakaramdam siya ng kaunting ginhawa. Pero agad din itong napalitan ng pag-aalala. Kahit totoo at malinaw ang katibayan, alam niyang ang isang maling akusasyon ay pwedeng makasira. Hindi lang sa kanilang misyon, kundi sa mismong alaala ni Eduardo na buong puso niyang pinangangalagaan at pinaparangalan. Lalong lumala ang sitwasyon nang makatanggap si Clara ng balita mula kay Herman. Sa kabila ng kanilang naging parte sa simula, ipinagpatuloy na raw ng kampanya ang proyekto. Pero gamit ang ibang aso bilang pangunahing imahe, hindi ito tama, maring sabi ni Clara habang ibinabahagi ang balita kay Tomas. Parang hindi nila talaga naiintindihan kung ano ang mahalaga sa lahat ng ito. Tumango si Tomas, matatag. Kung ganoon, ipagpapatuloy natin ito ayon sa sariling paninindigan natin. Ang pangarap ni Eduardo para sa mobile clinic, oras na para buuin natin ito. Puno ng determinasyon, sinimulan ni na Tomas at Clara ang mas masigasig na pagplano para sa mobile clinic. Kahit humaharap sila sa patuloy na banta ng peking pag-aangkin kay Rex, sa pangihina ng kanilang orihinal na kampanya at sa mga tensyon sa pagitan nila na natili silang matatag. Sa gitna ng lahat ng ito, naging ilaw si Rex, tahimik ngunit matibay na paalala ng mga prinsipyong pinanghawakan ni Eduardo, katapatan, malasakit at dignidad. Ang desisyon nilang ituloy ang mobile clinic ay muling nagpaalab sa kanilang pananabik para sa advokasya. Ngunit hindi naging madali ang daraanan kahit may hawak na silang ebidensya ng legal na pag-aampon ni Eduardo kay Rex. Unti-unting lumaganap online ang mga maling paratang. Dahil sa mas mataas na exposure ng kwento ni Rex, may mga nagsimulang magduda at mag-akusa na ginagamit lamang daw nila ang aso para sa pansariling benepisyo. Hindi pumayag sina Tomas at Clara na lamunin ng kasinungalingan ang kanilang kwento. Nagdesisyon silang ilahad ang kabuuan ng buhay ni Eduardo, ang kanyang walang kapantay na pagmamahal sa mga hayop, ang pangarap niyang tumulong sa mga komunidad na kulang sa serbisyong medikal para sa mga alagang hayop. At kung paano naging simbolo si Rex ng pag-asa noong mga panahong pinakakritikal sa kanyang buhay. Nag-organisa sila ng isang espesyal na pagtitipon sa animal shelter. Inimbitahan nila ang mga lokal na taga-suporta, dating katrabaho ni Eduardo, at ilang miyembro ng media. Layunin nitong linawin ang lahat ng maling paniniwala at maibalik sa tamang perspektibo ang tunay na diwa ng kanilang advokasya. Sa araw ng event, punong-puno ng sigla ang shelter. May mga voluntaryong naglagay ng mga photo display na nagpapakita ng mga sandali sa pagitan ni na Eduardo at Rex, mga litratong punong-puno ng emosyon at koneksyon. Si Clara naman ay abalang nag-aayos ng kanyang presentation, siguradong bawat salita ay may dalang bigat at kahulugan. Si Rex, na tila nauunawaan ang kahalagahan ng araw, ay nanatiling tahimik sa tabi ni Tomas. Isa-isa niyang sinalubong ang mga bisita, mahinahon, puno ng tiwala at para bang ipinaparamdam sa lahat. Ito ang kwento namin at totoo ito. Habang nagsimula ng magtipon ng mga tao, pumuwesto si Tomas sa harap ng screen na nagpapakita ng mga larawan mula sa buhay ni Eduardo. Huminga siya ng malalim at nagsimulang magsalita. Si Eduardo ay hindi lang basta mahilig sa mga aso, isa siyang taong may pangarap. Pangarap niya ang isang mundo kung saan bawat hayop ay may pagkakataong maghilom at bawat tao ay makakatagpo ng pag-asa sa ugnayan nila sa mga nilalang na ito. At si Rex,
Siya ang puso ng pangarap na iyon. Napako ang atensyon ng mga dumalo habang ikinukwento ni Tomas ang plano ni Eduardo para sa isang mobile clinic at kung paano naging inspirasyon si Rex sa ideyang ito. Sumingit si Clara, punong-puno rin ng damdamin ang boses. Ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa isang aso. Ito'y tungkol sa koneksyon natin sa lahat ng nilalang at sa malalim na epekto nila sa buhay natin. Ang pangarap ni Eduardo ay maipadama ang koneksyong ito sa lahat, lalo na sa mga higit na nangangailangan. Nang matapos ang programa, umalingaw-ngaw ang palakpakan. Kasunod nito, dagsa ang suporta. May mga nagbigay ng donasyon at ilang lokal na negosyo ang nangakong magbigay ng resources para maisakatuparan ang mobile clinic. Isa itong mahalagang sandali sa kanilang advokasya. Ngunit hindi lahat ng dumalo ay nandoon upang magdiwang. Sa pagtatapos ng event, lumapit ang isang babae kina Tomas at Clara. Kita sa mukha niya ang pag-iingat. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Sylvia, isa sa mga miyembro ng pamilyang unang nag-foster kay Rex bago siya inampon ni Eduardo. May bahid ng pait ang kanyang tinig habang nagsalita. "Ayokong manggulo," panimula niya, "pero mahalagang malaman ninyo na bago naging bahagi si Rex ng buhay ninyo, naging parte siya ng amin. Inalagaan siya ng pamilya ko. Mahal na mahal namin siya at masakit para sa amin ang mapilitan siyang ipa-adopt dahil sa mga problemang hindi namin kontrolado." Tahimik na nakinig si Tomas. Bagamat hindi mapanghamon ang tono ni Sylvia, ramdam niyang ito ay isang sensitibong usapin. "Lubos akong nakikiramay sa inyo," tugon niya, taos puso. Pero ang pag-aampon ni Eduardo kay Rex ay legal at maayos. At sa maikling panahon, naging napakatibay ng koneksyon nila. Bahagyang lumambot ang mukha ni Sylvia, kita sa mga mata ang pagtanggap. "Nakikita ko kung gaano siya kahalaga sa inyo ngayon. Gusto ko lang sanang malaman ninyo ang bahagi ng buhay niya bago pa siya naging sa inyo. Mahalaga rin siya noon." Lumapit si Clara at iniabot ang kanyang kamay. "Salamat sa paglapit. Malinaw na maraming buhay ang pinasaya at binago ni Rex. Kung bukas ka, gusto naming marinig pa ang tungkol sa mga unang taon niya kasama ang pamilya ninyo." Sandaling tumigil si Sylvia bago tumango, pumapayag sa isa pang pagkikita. Ang sandaling iyon ay tila nagbukas ng isang marupok, ngunit mahalagang daan tungo sa mas malalim na pagkaunawa sa nakaraan ni Rex. Samantala, lalong naging magulo ang issue sa kampanya ni Herman Parra. Ang asong napili para maging mukha ng proyekto ay kahawig ni Rex. At ang mga promotional materials ay nagpapahiwatig ng koneksyon kay Eduardo, isang koneksyong malinaw na hindi totoo. Gigil sa nakita, tumawag si Tomas kay Herman, matatag ang tono. "Nililinlang mo ang mga tao," mariin niyang sabi. "Lumampas na ito sa layuning makapagbigay kaalaman. Ginagamit mo na ito para kumita." Mabilis at malamig ang sagot ni Herman. "Hinahanap ng mga tao ang magagandang kwento. Kung ayaw ninyong makisali, wala akong kasalanan kung may iba akong natagpuang papayag." Lalong tumindi ang paninindigan ni Tomas matapos ang usapang iyon. Sa halip na umatras, lalo pa silang nag-focus ni Clara sa mobile clinic, isang proyektong tunay na nakaugat sa puso ni Eduardo. Sa mga sumunod na linggo, naging di inaasahang kaalyado si Sylvia. Dinala niya ang mga lumang larawan ni Rex noong tuta pa ito at ibinahagi ang mga kwento ng kanyang masayang kabataan kasama ang pamilya niya. Ang mga alaala at kwentong ito ay lalo pang nagpayaman sa kwento ni Rex, isang tulay sa pagitan ng dalawang pamilya na parehong nagmahal sa kanya ng buo. Ibinahagi rin ni Sylvia ang ilang nakakagulat at makabuluhang detalye tungkol sa pagkatao ni Eduardo. Isang gabi, pagkatapos ng adoption, bumalik si Eduardo, kwento niya. "Gusto lang niyang siguraduhing ayos lang kami sa naging desisyon. Matagal din niyang sinusulatan ang pamilya namin. Kinukumusta si Rex, taon pa pagkatapos ng adoption."
Ang kwento ni Sylvia ay lalong nagbigay linaw sa kabutihang loob ni Eduardo, isang lalaking hindi lang nagmahal ng aso, kundi inalagaan din ang damdamin ng mga taong nakapaligid dito. Naantig sina Tomas at Clara at napagpasyahan nilang isalin ang ganitong uri ng empatiya sa magiging layunin ng mobile clinic. Hindi lang para gamutin ang mga hayop, kundi para bigyan din ng emosyonal na suporta ang kanilang mga tagapag-alaga. Habang patuloy ang pag-usad ng plano, unti-unting dumami ang suporta para sa proyekto at karamihan dito ay galing sa mga hindi inaasahang lugar. Isang lokal na veterinary college ang nag-alok na magpadala ng interns at isang logistics company ang nag-donate ng van. Ang lumalawak na pakikiisa ng komunidad ay nagsilbing buhay na patunay ng malalim na epekto ng alaala ni Eduardo. Ngunit hindi rin nagtagal, humarap sila sa panibagong pagsubok, isang anonymous legal challenge na kumukwestiyon sa proseso ng pag-aampon kay Rex. Bagamat kumpiyansa sina Tomas at Clara na walang batayan ng aligasyon, naging banta ito sa kanilang mobile clinic. Napigilan ang ilang bahagi ng proyekto at nadagdagan pa ang bigat ng mga dapat nilang harapin. Sa gitna ng lahat ng ito, buong pasasalamat na tinanggap ni Tomas ang alok ni Sylvia na tumulong. Ang koneksyon niya sa local animal welfare network ay naging mahalaga at ngayon tila hindi na ito mapapalitan. Hayaan mong tumulong ako, mariin niyang sabi. Deserve ni Rex na manatili sa mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Ang hakbang na ito ay lalong nagpapatatag ng kanilang ugnayan. Mula sa dating tensyon ay nabuo ang isang matibay na pagtutulungan, nakatuon sa iisang layunin, ang mapanatili ang kaligtasan ni Rex at maitaguyod ang alaala ni Eduardo. Sa kabila ng lahat ng hadlang, lalong tumibay ang determinasyon ni Tomas at Clara. Ang mga maling legal na paratang at ang mapalinlang na taktika ni Herman ay hindi na lamang simpleng balakid. Naging mismong gatong ito sa kanilang layunin, mas pagtibayin at maisakatuparan ang mobile clinic na pinangarap ni Eduardo. Habang lalong umiinit ang isyu tungkol sa pag-aampon kay Rex, naubos halos ang oras at lakas ni Tomas at Clara sa pagharap sa mga dokumento, hearing at media coverage. Samantala, si German ay lalong pinakinabangan ng sitwasyon. Naglabas siya ng mga patalastas na nagmumungkahi na maaaring nasa hindi tamang tahanan si Rex. Mga ad na sadyang idinisenyo upang lumikha ng pagdududa sa komunidad. Isang gabi, sa tahimik na opisina ng shelter, sa ilalim ng mahinang ilaw ng desk lamp, ibinulalas ni Clara ang kanyang takot. Paano kung mawalan tayo kay Rex? Tanong niya, halos pabulong habang nakaupo sa gitna ng tambak ng legal na papeles. Sa ilalim ng mesa, tahimik lang si Rex, nakahilig ang ulo sa paa ni Tomas. Hindi alintana ang unos na bumabalot sa mundo ng mga taong nagmamahal sa kanya. Habang hinahaplos ni Tomas ang tainga ni Rex, napuno siya ng panibagong lakas. Sa malumanay, ngunit matatag na tinig, sinabi niya, "Hindi natin hahayaang mangyari yan. Nagtiwala sa atin si Eduardo. Maninindigan tayo, gaya ng paninindigan niya para sa atin kung siya ang narito." Ang bigat ng nalalapit na laban sa korte ay halos madama sa hangin. Bawat pagdalo sa hearing, bawat oras na malayo sila sa shelter at kay Rex, ay tila isang uri ng pagtataksil. Ngunit sa panahong iyon, si Sylvia, na ngayon naging matatag na kasama sa kanilang layunin, ay humakbang pasulong. Kusang loob siyang nag-alok na tumestigo, handang ilahad ang legal na proseso ng pag-aampon ni Eduardo at patunayan ang pagmamalasakit na natanggap ni Rex mula sa kanila. Sa bisperas ng unang pagharap nila sa korte, isang hindi inaasahang pangyayari ang gumambala. Isang courier ang dumating sa shelter, huli na sa gabi. Iniabot niya ang isang sobre na may tatak na confidential.
Sa loob nito, may liham mula sa isang anonymous source na nagsiwalat ng mapanlinlang na mga taktika ni Herman Parra. Ang nilalaman ng liham ay matindi, detalyado nitong inilatag kung paano umano nilikha ng team ni Herman ang kwento ng ownership dispute at peke nilang mga dokumento para pahinain ang proyekto ni Tomas at Clara. Pwede nitong baguhin ang lahat. Sambit ni Clara habang binabasa ang mga pahina, ang kanyang tono ay halong pag-asa at pagdududa. Pero paano natin malalaman kung totoo ito? Maingat na sinuri ni Tomas ang mga kalakip na ebidensya, mga email, internal communications at mga resibo na konektado sa kampanya ni Herman. Kailangan natin itong beripikahin, paalala niya. Pero kung mapapatunayan ng mga ito na ang sandatang kailangan natin para tuluyang mapatalsik siya. Kinabukasan, bitbit ang posibleng ebidensya, nakipagkita sila sa kanilang abogado. Mabilis nitong naunawaan ang bigat ng natuklasan. Higit pa ito sa paglilinis ng pangalan ni Rex, anya. Kung totoo ang mga dokumentong ito, malalagay sa alanganin si Herman at maaaring humarap siya sa matinding kaso. Punong-puno ng tensyon ang courtroom habang magkasama sina Tomas, Clara at Sylvia. Matatag ang kanilang paninindigan. Sinikap ng kabilang panig na dungisan ang kanilang kredibilidad. Ngunit mahusay na pinabulaanan ng kanilang abogado ang lahat ng walang saysay na paratang at inilatag ang mga mapanlinlang na estratehiya ng kampo ni Herman. Habang tumatagal ang pagdinig, lalong nahalata ang pagkailang ng abogado ni Herman sa ilalim ng mga matalim na tanong ng hukom. Nang si Herman mismo ay tinanong tungkol sa tunay na layunin ng kanyang kampanya, iginiit niyang ito'y para sa kapakanan ng mga hayop. Ngunit tila walang laman ang kanyang mga sagot at hindi nito nabura ang pagdududa ng korte. Lalo pang naging emosyonal ang silid ng si Sylvia ay tinawag bilang saksi. Sa kanyang testimonya, muling nabuhay ang kabuuan ng kwento ni Rex mula sa kanyang unang tahanan hanggang sa dedikasyon ni Eduardo at sa kasalukuyang buhay niya sa shelter. Ang kanyang tinig ay may lalim at ang kanyang mga salita ay tumagos sa puso ng bawat nakikinig. Ilan sa mga tagapanood ay hindi na iwasang maiyak. Si Rex ay higit pa sa isang alaga, wika ni Sylvia, may ningning sa kanyang pananalita. Simbolo siya ng pag-asa at tibay ng loob at karapat-dapat siyang manatili sa mga taong tunay na nagmamahal at nagpapahalaga sa pamana ni Eduardo. Umuukit ang kanyang mga salita sa isipan ng lahat, isang malinaw na paalala kung ano talaga ang nakataya sa kasong ito. Hindi nagtagal, ibinaba ng hukom ang pasya. Tinanggal ang lahat ng walang saysay na paratang laban kina Tomas at Clara. Nasira ang kredibilidad ng kampanya ni Herman sa harap mismo ng publiko. Sa labas ng korte, sabay-sabay naniyakap nina Tomas, Clara at Sylvia ang isa't isa sa gitna ng dagsang tanong mula sa media. Mananatili si Rex kung saan siya nararapat. Malakas na pahayag ni Tomas, matatag kahit pagod, at magpapatuloy ang pangarap ni Eduardo. Bagamat nagdala ng ginhawa ang tagumpay na iyon, alam nilang hindi pa rito nagtatapos ang laban. Ang panlilinlang ni Herman ay naghasik ng alinlangan sa buong komunidad. Marami ang nagtatanong, paano umabot sa ganito? Paano naging mitsa ang isang kwentong puno ng pagmamahal sa isang malawakang kwentong puno ng pagsubok? Pero sa puso ni na Tomas, Clara at Sylvia at sa tahimik na presensya ni Rex, nandoon pa rin ang sagot. Sa bawat hakbang, sa bawat pag-iyak at tagumpay, ang pinanghahawakan nila ay pag-ibig. At iyon ang mananatiling totoo. Upang muling makuha ang tiwala ng komunidad, nagplano sina Tomas at Clara ng isang malaking event para opisyal na ilunsad ang mobile clinic. Ito ang pagkakataon nilang ipakita ang dedikasyon nila sa misyon ni Eduardo at bigyang diin ang partisipasyon ng buong komunidad sa tagumpay ng proyekto.
Habang papalapit ang araw ng event, ramdam ang tensyon. Ang mga alaala ng ginawa ni Herman ay hindi pa rin tuluyang nawawala. Kahit na may natanggap silang mga banta at paninira sa kanilang proyekto, hindi natinag sina Tomas at Clara. Buong puso nilang inayos ang paghahanda. Nag-organisa ng mga volunteers, nag-promote ng layunin ng klinika, at nagpakita ng determinasyon. Dumating ang araw ng event, si Rex ay tila simbolo ng lakas at tibay ng loob. Nilapitan siya ng mga bata at matatanda at ang kanyang masiglang buntot at mabait na ugali ay nagdala ng ngiti sa lahat. Napaisip si Tomas kung gaano kasaya si Eduardo kung nakita niya ito. Mas marami ang dumating kaysa sa inaasahan. Dumating ang local media para i-cover ang kaganapan at ang social media ng shelter ay napuno ng mensahe ng suporta. Magkasamang humarap sina Tomas at Clara para ipakita ang bagong mobile clinic, isang moderno at kumpletong sasakyang medikal na may nakasulat na paboritong kasabihan ni Eduardo. Bawat hayop ay karapat-dapat sa pangalawang pagkakataon at bawat tao ay karapat-dapat sa saya na hatid nila. Malakas ang palakpakan mula sa crowd at nadala si Tomas ng emosyon ng sandali. Ang araw na iyon ay hindi lang bunga ng pagsusumikap nila, kundi simbolo ng lakas ng komunidad, pagtitiyaga para sa layunin at ang koneksyon sa pagitan ng tao at hayop. Pero sa kabila ng kasiyahan, may isa pa rin silang inaalala. Ano ang magiging reaksyon ni Herman matapos siyang mapahiya sa publiko? Alam nilang hindi sila pwedeng maging kampante. Nananatili silang alerto. Alam na maaring mailagay sa panganib ang kinabukasan ng klinika. Bagamat matagumpay ang event, nanatiling maingat sina Tomas at Clara. Naramdaman pa rin nila ang banta mula kay Herman Parra at handa silang harapin kung anuman ang susunod. Matapos siyang matalo sa korte, hindi na nahimik si Herman. Nagsimula siya ng malisyosong kampanya gamit ang natitirang impluensya para pagdudahan ng shelter at ang mobile clinic. May mga bagong social media account na lumabas, nagpapakalat ng kasinungalingan na di umano'y ginamit ang pondo ng shelter para sa pansariling interes, imbento lamang ang kwento ng pag-ampon kay Rex at ginagamit ang tiwala ng komunidad para sa pansariling benepisyo. Hindi nagatubili ang mga kaalyado ni Herman na palakihin pa ito. Naglabas sila ng mga nakakagulat na ads sa lokal na pahayagan na muling nagdulot ng pagdududa sa ilang tao tungkol sa proyekto ni na Tomas at Clara. Mas malalim ang koneksyon niya kaysa sa inaakala natin, sabi ni Clara isang gabi habang tinitingnan ang mga walang basehang paratang online. Kung hindi natin ito harapin ngayon, baka masira ang lahat ng pinaghirapan natin. Tumango si Tomas, seryoso ang mukha. Hindi pwedeng anino lang ang labanan. Panahon na para ilabas sa liwanag ang katotohanan. Dahil dito, nagplano sila ng isang town hall meeting. Layunin nitong ikuwento ang totoong nangyari kay Rex, ipaliwanag ang layunin ng mobile clinic at bigyang pugay ang misyon ni Eduardo. Gusto rin nilang ilantad ang panlilinlang ni Herman upang maibalik ang tiwala at suporta ng buong komunidad. Ginamit ni Sylvia ang kanyang koneksyon sa komunidad para masigurong maraming dadalo sa town hall meeting. Kapag nailantad natin ang tunay na pagkatao ni Herman, makikita ng lahat ang katotohanan, sabi niya ng may kumpiyansa. Pagsapit ng gabi ng event, puno ng enerhiya ang bulwagan. Dumating ang mga taga-barangay, mamamahayag at mga opisyal ng bayan. Pumasok si Herman Parra kasama ang ilang matitinding taga-suporta. Maayos ang kanyang postura, parang hindi siya apektado at hindi inaasahang may masamang mangyayari sa kanya. Si Tomas ang unang nagsalita. Matatag ang kanyang boses habang ibinabahagi niya ang pangarap ni Eduardo para sa animal shelter, ang mga sakripisyong dinaanan nila at kung paano ito nakatulong sa napakaraming hayop at pamilya.
Sumunod si Clara. Ipinaliwanag niya ang mga pagsubok na hinarap nila matapos mamatay si Eduardo, kabilang na ang paninira ni Herman. Lagi naming inuuna ang kapakanan ng mga hayop at ng komunidad, sabi ni Clara, puno ng damdamin ng kanyang tinig. Pero may ilan na gusto itong sirain para sa pansariling interes. Nang si Sylvia na ang nagsalita, inilabas niya ang matitibay na ebidensya laban kay Herman. Ipinakita niya ang mga dokumentong mula sa loob ng organisasyon, mga email, financial records, at testimonya ng mga dating kasamahan ni Herman na pasinghap ang mga tao sa bulwagan habang lumalabas ang buong katotohanan. Lantad na ngayon ang panlilinlang ni Herman. Hindi lang ito tungkol kay Rex, pagtatapos ni Sylvia. Ito ay laban para sa katotohanan, laban sa katiwalian. Biglang tumayo si Herman, namumula ang mukha sa galit. Paninira lang to sa akin, sigaw niya. Umalingaw-ngaw ang boses sa buong hall. Wala kayong pruweba sa mga pinagsasasabi nyo. Lumapit si Tomas sa mikropono at tahimik na itinaas ang dokumentong galing sa korte, ang nagpapatunay na tinanggihan ang mga paratang ni Herman. Meron na kami, sabi niya nang may kumpiyansa. Kinilala ng korte ang iyong kasinungalingan. Ngayon, nakita na rin ito ng buong komunidad. Tumahimik ang paligid. Ang ilang taga-suporta ni Herman ay nagbulungan at nagsimulang umalis ng palihim. Samantala, pumalakpak ng malakas ang karamihan ng mga naroon. Malinaw ang suporta para kina Tomas, Clara at Sylvia. Kinabukasan, nagsagawa ng press conference si Herman para subukang ayusin ang kanyang imahe. Pinalabas niya na siya raw ay biktima ng sabwatan at inakusahan sina Tomas at Clara ng panunuhol at pakikipagsabwatan. Pero sira na ang kanyang kredibilidad. Iilan na lang ang naniniwala sa kanya. Samantala, ang shelter ay nakatanggap ng napakalaking suporta. Dumami ang mga donasyon, sumali ang maraming volunteers at mas tumibay pa ang pagkakaisa ng komunidad para sa adhikain ni Eduardo. Ang mobile clinic na dati ipinagdududahan ay naging simbolo ng pag-asa at pagtitiyaga. Habang puno ng bagong sigla ang buong shelter, nakatanggap si Clara ng tawag mula sa isang lokal na istasyon ng TV. Plano nilang ipalabas ang kwento ni Rex sa primetime. Tampok ang mga ginagawa ng shelter at ang potensyal ng bagong mobile clinic. Isa itong malaking pagkakataon para maabot pa ang mas maraming tao at patatagin ang kanilang papel sa komunidad. Sa mismong broadcast, nagsalita si Tomas tungkol sa karanasan niya kay Rex. Bakas sa kanyang tinig ang pagmamalaki at pasasalamat. Hindi lang basta alagang aso si Rex para sa amin, paliwanag niya. Kinakatawan niya ang lahat ng pinaniwalaan ni Eduardo, ang malasakit, bagong simula, at ang koneksyon sa pagitan ng tao at hayop. Sumunod si Clara. Ang shelter na ito at ang mobile clinic ay hindi lang proyekto. Isa itong pangako para kay Eduardo at para sa bawat hayop at taong nangangailangan ng tulong. Nang ipinalabas ang programa, bigla itong nagdulot ng panibagong bugso ng suporta. Lalo pang naisantabi si Herman habang lalong tumibay ang impluensya ni Tomas at Clara sa kanilang lugar. Pero may kapalit ang tagumpay na ito. Ang tuloy-tuloy na laban ay nag-iwan ng emosyonal na pagod sa kanila. Alam nilang kailangan pa ring maging maingat. Isang gabi, habang nagpapahinga sila sa veranda ng shelter, si Rex ay nakahiga sa paanan nila, kalmado at kontento. Binasag ni Clara ang katahimikan. Sa tingin mo, tapos na ba talaga ito? Mahina niyang tanong. Tumingin si Tomas sa papalubog na araw habang ang liwanag nito ay nagpapainit sa paligid. Humihina na ang kapangyarihan ni Herman, sagot niya ng dahan-dahan. Pero ang mga kagaya niya, hindi basta-basta nawawala. Kailangan pa rin tayong maging handa. Tumango si Clara habang hinahaplos ang ulo ni Rex. At least, magkasama tayo at andito si Rex. Ngumiti si Tomas,
may halong pag-asa. At andyan ang alaala ni Eduardo. Kahit anong pagsubok pa ang dumating, ipagpapatuloy natin ang kanyang pangarap. Bagamat halos hindi na nagpapakita si Herman Para, naiwan pa rin ang mga epekto ng kanyang mga paninira. May ilang tao sa komunidad na patuloy na nag-aalinlangan. Ang mobile clinic ay nakaranas ng mga hindi inaasahang balakid, kabilang na ang pagtutol mula sa ilang lokal na opisyal na dating konektado kay German. Napagtanto ni na Tomas at Clara na kahit nanalo sila sa isang labanan, malayo pa sila sa tunay na pagtatagumpay, kaya't mas lalo nilang pinalawak ang kanilang pagkilos. Nagsimula silang mag-host ng lingguhang open house sa shelter para ipakilala ang kanilang mga programa, at ang mobile clinic ay regular nang bumibisita sa mga komunidad na salat sa tulong. Si Rex, na naging bayani ng kanilang kwento, ay mahalagang bahagi nito. Ang kanyang presensya ay nagbibigay kalma at nagbubukas ng puso ng mga tao. Ngunit dumating ang tunay na pagsubok sa isang hindi inaasahang krisis. Isang gabi na malakas ang hangin, biglang tumunog ang telepono ni Clara. Si Sylvia ang nasa linya at halatang balisa ang kanyang boses. May naganap na chemical spill sa isang kalapit na pabrika. Kailangang lumikas ang mga tao dahil sa pagtaas ng lason sa tubig, at may mga ulat na maraming hayop ang naiwan at natrap sa baha. Kailangan nating kumilos agad, sabi ni Sylvia tensyonado. Abala na ang mga awtoridad sa paglikas ng mga tao. Hindi nila kayang unahin ang mga hayop. Walang pag-aalinlangan, agad na kumilos sina Tomas at Clara. Inihanda nila ang mobile clinic para sa pinakamatinding misyon nito. Nagmadaling nagtipo ng mga volunteers, dala ang crates, mga gamit medikal at iba pang kagamitan. Si Clara ay agad nakipag-ugnayan sa mga lokal na opisyal para makakuha ng pahintulot na makapasok sa apektadong lugar. Pagdating nila sa pinangyarihan, sinalubong sila ng kaguluhan. Rumagasa ang baha sa mga kalsada kasama ang mga basura at putik. Maraming hayop ang natrap sa bubungan o nagkukubli sa mga abandonadong gusali. Sa kabila ng nakakatakot na tanawin, mahinahon ngunit determinado si Tomas habang pinamunuan ng operasyon ng pagsagip. Maghiwa-hiwalay tayo sa mga grupo, utos niya, kalmado ngunit may diin. Laging unahin ang kaligtasan, huwag magsugal sa panganib. Matindi at delikado ang operasyon. Lumusong si Clara sa baha hanggang bewang para mapalapit sa isang asong takot na takot sa loob ng binahang bakuran. Sa kabilang bahagi, si Sylvia at isa pang volunteer ay umakyat sa bubong para sagipin ang isang pusang natrap dahil sa tumataas na tubig. Habang tumatakbo ang operasyon, si Rex ay tila ginagabayan ng grupo. Tahol siya ng tahol, tila ba hinihikayat ang mga takot na hayop na lumapit sa kanila. Pero hindi rin ligtas ang lahat. Sa isang bahagi ng operasyon, muntik nang madulas si Tomas sa madulas at mapanganib na lupa. Halos tangayin siya ng agos. Pero sa tamang oras, lumapit si Rex at naging sandalan niya para makabawi ng balanse. Dahil doon, naligtas ni Tomas ang isang kuting na nanginginig sa takot. Nang sumikat ang unang liwanag ng umaga, pagod na pagod, ngunit puno ng tagumpay ang buong grupo. Marami silang nailigtas na hayop. Pagbalik sa shelter, agad na nagtrabaho ang mobile clinic. Gamot, pagkain at yakap ang inialay sa mga nasagip. Si Rex ay nakita pang dahan-dahang dinidilaan ang sugat ng isang maliit na kuting, isang emosyonal na tagpo na sumasalamin sa puso ng buong operasyon. Mabilis na kumalat ang balita ng kanilang kabayanihan. Dumating ang mga lokal na mamamahayag. Kinukunan ang mga tagpo ng mga nailigtas na hayop at ang walang kapag-urang pagtulong ng rescue team. Sa mga panayam, ikinuwento ni na Tomas at Clara ang buong karanasan at kung gaano kahalaga ang tulong ng mobile clinic sa ganitong mga krisis. Ito ang tunay na diwa ng aming ginagawa.
sabi ni Clara, damang-dama sa tinig ang emosyon. Bawat buhay ay mahalaga at tungkulin naming pangalagaan ang mga nilalang na walang kakayahang ipagtanggol ang sarili. Dahil dito, mas lalo pang tumibay ang reputasyon ng shelter. Dumagsa ang donasyon, dumami ang gustong mag-volunteer at halos mapuno ang schedule ng mobile clinic para sa mga susunod na linggo. Pati ang mga opisyal na dati tutol sa kanila, ngayon ay hayagang nagpahayag ng suporta at paghanga. Ngunit hindi pa tapos si Herman Parra. Sa huling pagsubok, nagsampa siya ng walang basehang kaso laban sa shelter. Inaakusahan niya ang mobile clinic na nagdulot umano ng panganib sa publiko sa gitna ng operasyon. Ngunit agad itong bumagsak. Sobrang dami ng ebidensya na nagpapatunay ng kabutihang naidulot ng klinika at tuluyang nasira ang natitirang pangalan ni Herman. Sa korte, harapang ipinagtanggol ni na Tomas at Clara ang kanilang panig. May mga testimonya mula sa mga pet owners, lokal na opisyal at mga eksperto sa medisina. Lahat sumusuporta sa kahalagahan ng mobile clinic. Sa loob lamang ng ilang oras, ibinasura ng hukom ang kaso ni Herman at inutusan siyang bayaran ang lahat ng gastusin sa korte para sa shelter. Ang pinal na desisyon ng korte ay naging hudyat ng tuluyang pagtatapos ng panggugulo ni Herman. Habang palabas siya ng courtroom, kita sa kanyang kilos ang bigat ng pagkatalo. Samantala, lalo pang lumago ang shelter, mas matatag, mas buhay at mas inspirasyonal kaysa dati. Sa mga sumunod na linggo, habang magkatabi sina Tomas at Clara sa porch ng shelter, binabalikan nila ang matagal at mahirap ngunit masayang paglalakbay na kanilang dinaanan. Sa katahimikan ng sandaling iyon, ramdam ang tamis ng tagumpay. Si Rex ay mahimbing na nagpapahinga sa paanan nila habang tinatamasa nila ang payapang tagumpay na pinaghirapan nila. Ang layunan ng narating natin, wika ni Tomas, may halong pagkamangha sa kanyang tinig. Mula sa pagkawala ni Eduardo sa lahat ng laban kay Herman hanggang sa puntong ito, parang talagang nakausad na tayo. Tumango si Clara, may banayad ng ngiti sa kanyang mukha habang hinahaplos ang balahibo ni Rex. Hindi lang ito tungkol sa shelter o sa clinic, sabi niya. Ito ay tungkol sa mga ugnayang nabuo natin, sa mga buhay na naantig. Iyan ang tunay na pamana ni Eduardo. Tila naintindihan ni Rex ang bigat ng usapan. Tumingin siya sa kanila puno ng lambing at pag-unawa ang kanyang mga mata, parang salamin ng lahat ng pinagdaanan at pagmamahalan. Isang maaraw na hapon, puno ng kasiglahan ang shelter. Abala ang mga volunteers at mga lokal na residente sa pagdiriwang ng tagumpay ng rescue operation. Ang mga hayop na dati nanganganib, ngayon ay masigla at ligtas. Isang patunay ng layunin at tibay ng shelter. Tumayo si Tomas sa gitna ng bakuran para magsalita. Ngayong araw, hindi lang natin ipinagdiriwang ang mga tagumpay noong bagyo, kundi ang kung anong uri ng komunidad na tayo ngayon. Hindi lang tayo isang team, isa tayong pamilya, isang komunidad, isang matibay na sandigan para sa mga nangangailangan. Ang kanyang mga salita, totoo at taos-puso, ay tumimo sa puso ng lahat ng naroon. Katabi niya si Clara, pilit pinipigilan ang luha habang pinalakpakan sila ng buong paligid. Tumahol si Rex ng masaya, tila ba nakikiselebrate din. Natawa ang mga tao at lalong naging mas masaya ang hapon habang papalapit si Lisa sa pasukan ng bakuran, saglit na tumahimik ang kasiyahan. May dala siyang maliit na bouquet ng mga bulaklak. Huminto siya saglit, huminga ng malalim at naglakad papasok habang bumubukas ang daan sa kanya. Agad na lumapit sina Tomas at Clara para salubungin siya. Nanginginig ang kanyang tinig sa emosyon habang iniaabot ang bulaklak. Gusto ko lang magpasalamat, sabi niya ng buong puso. Kung hindi dahil sa inyo at sa buong team niyo, wala na sana si Daisy ngayon. Ngumiti si Thomas ng banayad, mapagkumbaba ang tono. Ginawa lang namin ang dapat gawin, sagot niya.
Lumuhod si Lisa para haplusin si Rex na agad gumiwang-giwang ang buntot sa tuwa. At ikaw, bulong niya habang magkalapat ang kanilang mata, isa kang tunay na bayani. Maikli man ang tagpong iyon, napakalalim ng naging kahulugan. Isang paalala kung gaano kabigat at personal ang koneksyon na nabuo dahil sa kanilang sakripisyo at malasakit. Habang nagtatapos ang selebrasyon at unti-unting lumulubog ang araw, hinila ni Clara ang manggas ni Tomas, may ningning ng pananabik sa kanyang mukha. May gusto akong ipakita sa iyo, sabi niya. May halong hiwaga ang boses. Dinala niya si Tomas patungo sa mobile clinic na nakaparada sa gilid ng bakuran. Pagpasok nila, nagulat si Tomas sa pagbabago sa loob. Napapalibutan ng mga litrato ng mga nailigtas na hayop ang mga pader, halo-halo sa mga sulat ng pasasalamat mula sa mga taong nag-ampon sa kanila. Sa gitna ng silid, nakasabit ang isang malaking litrato ni Eduardo. Payapa ang kanyang ngiti, tila paalala ng panaginip na naging simula ng lahat. Ito ang alay natin para sa kanya, sabi ni Clara, puno ng damdamin ng tinig. Lahat ng nakamit natin, bawat hamong nalampasan, lahat yun ay bunga ng kanyang pangarap. Tahimik na minasdan ni Tomas ang maliit na alaala kay Eduardo at naramdaman niyang lumaki ang kanyang puso, may halong tuwa at lungkot. Proud siya, sigurado ako, bulong niya. Mahina, ngunit totoo. Paglabas nila ng clinic, bigla silang naabala ng isang ingay mula sa pintuan ng shelter. Isang grupo ng mga bata kasama ang kanilang guro ay lumapit, may dalang mga placard na may nakasulat na maraming salamat at mga bayani ng bagyo. Na-inspire sila sa ginawa ng shelter at gusto nilang magpakita ng pasasalamat. Inabot nila kina Tomas at Clara ang isang malaking banner, puno ng mga sulat ng pasasalamat at mga guhit ng iba't ibang hayop. Lumapit ang isang batang lalaki at iniabot ang kanyang guhit ni Rex. Bayani ko po siya, mahina niyang sabi, nakatingala kay Tomas. Lumuhod si Tomas para tanggapin ang guhit, bakas ang luha sa kanyang mga mata. Bayani ko rin siya, tugon niya habang hinahaplos ang balahibo ni Rex. Pagsapit ng gabi, binalot ng katahimikan ang shelter. Tahimik pero puno ng kasiyahan. Magkatabi sina Tomas at Clara sa porch. Si Rex ay nakahiga sa pagitan nila habang iniisip ang mga susunod na hakbang. Nakabalik tayo kung saan nagsimula ang lahat, wika ni Clara. Malalim ang tinig. Muntik na tayong mawalan ng lahat, pero ngayon nakabuo tayo ng mas matibay pa sa inakala natin. Tumango si Tomas, nakatingin sa malayong abot-tanaw. At simula pa lang ito, ang dami pa nating pwedeng magawa. Marami pang buhay ang pwede nating matulungan. Inihiga ni Rex ang kanyang ulo sa kandungan ni Clara. Ang kanyang kalmadong presensya ay tila patunay na nasa tamang landas sila. Sa mga mata niya, nakita nila ang tibay ng loob at pag-asa na naging gabay nila sa bawat pagsubok. Habang tahimik nilang pinagninilayan ang tagumpay ng araw, tumunog ang telepono ni Clara. Isang bagong mensahe, galing ito sa isang pambansang organisasyon para sa kapakanan ng hayop. Inaanyayahan ng shelter na makibahagi sa isang proyektong layuning maghatid ng mas maraming tulong sa mga komunidad na kapos sa resources. Nagliwanag ang mga mata ni Clara habang binabasa ang mensahe. Tomas, sabi niya, puno ng sigla ang boses. Ito na yata ang pagkakataong hinihintay natin. Kinuha ni Tomas ang telepono at mabilis na binasa ang mensahe. Napangiti siya ng malaki. Perpekto ito, sabi niya. Ang pangarap ni Eduardo mas lalawak pa. Ang kanilang kwento ay hindi lamang kwento ng tagumpay sa gitna ng pagsubok. Ito ay simula ng isang mas maliwanag na bukas. Hindi na basta simpleng kanlungan ng shelter. Isa na itong simbolo ng pag-asa, patunay ng matatag na determinasyon at taus-pusong malasakit. Si Rex, na naging sentro ng kanilang kwento, ay tumingin kina Tomas at Clara. Ang kanyang mga mata ay puno ng tahimik na karunungan ng isang nilalang na maraming nasaksihan.
Sa ilalim ng langit na may bituin, napagtanto nilang malayo pa ang dulo ng kanilang misyon. Ngunit sa sandaling iyon, binalot ng pagmamahal na kanila mismong itinanim, ramdam nila ang lakas na harapin ang anumang pagsubok na darating. Sa mga araw na sumunod sa kanilang selebrasyon, nagbukas ang isang bagong kabanata para sa shelter. Kumalat sa buong bansa ang kwento ng kanilang kabayanihan sa gitna ng bagyo. Maraming pet lovers, volunteers at donors ang naantig. Para kina Tomas, Clara at Rex, ang biglang pagdagsa ng atensyon ay hindi lamang oportunidad. Isa itong panawagan na ituloy ang kanilang misyon ng mas malalim at mas buong puso. Ang dating hirap na shelter ay muli nang nabuhay. Ang mga volunteers ay nagbigay ng buong dedikasyon, inspirado ng kwento ng shelter. Bumuhos ang donasyon na tumulong sa pagpapalawak ng lugar, pagbili ng modernong kagamitan at pagpapalawak ng tulong sa komunidad. Nagsimula ang konstruksyon ng bagong bahagi ng shelter para sa mas maraming hayop na nangangailangan, kasama na ang mga makabagong pasilidad medikal. Si Rex ay naging simbolo ng tibay ng loob, isang kilalang bayani ng kanilang lugar. Dumarayo ang mga tao para makita ang asong sumalubong sa unos at tumulong sa pagsagip ng maraming buhay. Ang mga bata ay natatawa habang hinahaplos siya at ang mga pamilya ay ikinukwento kung paano sila naantig ng katapangan ni Rex. Isang maliwanag na hapon, nagsalita si Tomas sa harap ng bagong grupo ng volunteers. Ang lugar na ito, sabi niya habang lumilinga, ay patunay ng kung anong kayang maabot kapag tayo'y nagkakaisa sa isang layunin. Bawat isa sa inyo ay may kakayahang baguhin hindi lang ang buhay ng mga hayop, kundi pati ang puso ng mga taong maaabot nila. Katabi niya si Clara, hawak ang tali ni Rex. Itinuro sa atin ni Rex ang isang mahalagang aral, dagdag niya, na may liwanag kahit sa pinakamadilim na oras, at ang bawat kabutihang ginagawa natin, kahit gaano kaliit, ay may kakayahang baguhin ang mundo. Tahimik, ngunit determinado ang mukha ng mga volunteers. Para sa marami sa kanila, hindi lang ito simpleng voluntaryong gawain. Isa itong panata na maging bahagi ng isang tunay na pagbabago. Habang lumalaki ang shelter, lumawak din ang epekto nito. Pinangunahan ni Clara ang bagong proyekto na nakipagtulungan sa mga lokal na paaralan. Layunin nito na turuan ang mga bata tungkol sa tamang pag-aalaga ng hayop at halaga ng malasakit. Si Rex na laging bida ay naging mukha ng proyektong ito. Sa bawat pagbisita sa eskwelahan, tuwang-tuwa ang mga estudyante sa kanyang kalmadong presensya. Samantala, si Tomas ay nakapokus naman sa pagbibigay ng tulong sa mga liblib na lugar. Gabi-gabi siyang nagpupuyat, abala sa pagbuo ng mga plano at estratehiya. Bitbit ang walang sawang diwa ni Eduardo. Isang gabi, habang ang langit ay pinipintahan ng kulay kahel at rosas ng papalubog na araw, magkatabi sina Tomas at Clara sa porch ng bagong ayos na shelter. Si Rex ay mahimbing na nakahiga sa kanilang paanan, tila payapa at kontento. Sumabay sa hangin ang mahinang ugong ng mga kuliglig at ang paminsang tahol mula sa malayo. Ang dami na nating narating, ani Clara, may halong pagkamangha at pagmamalaki sa kanyang tinig. Tumango si Tomas bilang tugon, pero mahaba pa ang landas sa unahan. Hinawakan ni Clara ng marahan ang kanyang braso. Harapin natin ito, magkasama. Sandali silang natahimik, parehong tahimik na nagmuni-muni. Inalala nila ang mga pinagdaanan, ang mga pagsubok na nalampasan, ang mga hayop na nailigtas at ang mga aral na kanilang natutunan. Habang unti-unting pinupuno ng mga bituin ang gabi, ngumiti si Clara at tumingin kay Tomas. Sa tingin mo ba, naisip na ito ni Eduardo noon pa man? Tanong niya sa mahinang tinig. Tumingin si Tomas sa shelter, ang mga bintana nito'y nagbibigay ng mainit na liwanag sa dilim. Naniniwala akong oo, sagot niya, at sigurado akong proud siya.
Tumahol ng mahina si Rex na parang nauunawaan ng halaga ng sandali. Kumawag ang kanyang buntot, isang tahimik na pagsang-ayon sa lahat ng kanilang nakamit. Kinabukasan magkatabi sina Tomas at Clara sa harap ng bagong karatula ng shelter na ipinakita sa isang seremonyang puno ng emosyon. Nakasulat dito, Eduardo's Haven, isang kanlungan ng pag-asa. Sa ibaba nito, isang inscription ang nakaukit alay kay Eduardo na ang pangarap ay patuloy na nabubuhay sa bawat buhay na ating nahahawakan. Pumalakpak ang lahat. Ang kanilang palakpakan ay hindi lang para sa mga tagumpay ng shelter, kundi para rin sa pagkakaisa at malasakit na nagdala sa kanila sa puntong ito. Nang magsalita si Tomas sa harap ng mga tao, halos maluha siya sa damdamin. Ang lugar na ito ay hindi lang basta shelter, aniya. Ito ay alaala ng lakas ng pagmamahal, pagtitiyaga at pagkakaisa ng komunidad. Bawat buhay na ating naililigtas ay paalala ng kung ano ang kaya nating gawin ng magkakasama. Habang lumalawak ang kwento ng Eduardo's Haven, naging ilaw ito ng pag-asa para sa mga hayop at tao. Ang impluwensya nito ay hindi na lang nasasakop ng lugar, umabot ito sa mga puso at pamayanan sa malalayong bahagi. Si Rex, na kailanman ay kaluluwa ng kwento ng shelter, ay patuloy na naging matatag. Ang kanyang tapang at katapatan ay naging simbolo ng lahat ng kanilang pinaninindigan. Patuloy sina Tomas, Clara at Rex sa pagpapatuloy ng pangarap ni Eduardo, sa pagliligtas ng mga hayop isa-isa. Kung na-inspira ka sa kwentong ito, maging bahagi ng aming misyon. Mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kwento ng tapang, pagtitiis at pag-asa. At huwag palampasin ang aming susunod na video, isang natatanging kwento na siguradong gagalaw sa iyong puso at magpapakita ng tunay na kapangyarihan ng malasakit. Pindutin dito para panoorin agad